Isa ang Bacolod sa dapat mong puntahan kung mahilig kang mag-food trip. Siyempre, andyan ang chicken inasal. Pero alam mo ba na ang Bacolod ay hindi lang dito kilala? Alam ng mga Bacolodons yan na ang Bacolod ay puno ng mga legendary at trending na kainan. Seafood ba ang hanap mo? Nakatikim ka na ba ng kansi? Mahilig ka ba sa mga panghimagas? Filipino-Chinese food? Meron lahat yan sa Bacolod kaya samahan ninyo ako. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Sisimulan natin ang ating legendary and trending Bacolod food crawl sa seafood ng Gina's Seafood Restaurant. Oh, nakakapaibig ang tumpok ng mga seafood na iyon. Bali ang style din dampa style. Yan, tuturo mo kung anong gusto mo, tapos gigiluhin, tapos kung anong gusto mo luto. Kaya ako'y nakapaibig din nung napanood ko sa mga vlog, kakatuwa ang presentation ng mga isda. Sasabihin mo kay Idol kung ilang kayo at siya na ang bahala. Tapos papakita naman sa inyo, diba sabi namin, dalawa. So, pinapakita niya kung gaano karami. At grabe, ang daming kumakain. Buti na lang yung dating namin, sakto yung buhos ng mga tao, nakapwesto agad kami. Yun na yung aking wasay-wasay. Grilled yun. Duda ko rin wasay-wasay ay baluko. Yung baluko ng Bicol, titingnan. 5 minutes after ko mag-order, yan na ang tao, haba na ng pila. Yan na, unahin ko na itong sinigang. First time ko makakasubok ng sinigang na ang pampaasim ay batuan. So yung batuan ay fruit na very abundant this part of the country. So kita nyo, clear yung soup, very clean looking, lots of vegetables. Yan. So try ko muna to. Yan. So kahit panga, malaman na malaman, rice, sabaw, first bite. Thank you, Lord. Wow. Yung asim niya, hindi siya sobrang asim. Unlike pag gumamit tayo ng mga sinigang mix. Ito, napaka-fresh ng pagka-asim niya, saktong-sakto. Tapos nag-complement siya doon sa freshness ng fish. Kumbaga hindi niya in-overpower yung freshness ng fish. So pag mga ganito na kainan, na pag-fresh yung fish, very useful, very welcome. Ang ganito klaseng asim lang. Tapos ito, yan. Look at that. So, ang daming garlic bits. Really flaky. Hindi overcooked. That's very important. Kasi minsan na-overcook yung mga ganito. Pero kita nyo, ang ganda ng pagkakaluto. Oh. Tapos kita nyo yung laman. Oh. Almost like parang pork yung pagkakaluto niya. Pork na very juicy. Ganun yung parang texture niya. Yan. Really flaky ng fish. Medyo sweet ng konti. May natural sweetness yung fish. Tapos yung pinaka-glaze niya, may sweetness din. This is perfectly cooked, perfectly seasoned. Ang ganda. Bagay na bagay doon sa sinigang. Tapos actually, hindi na naman kailangan ng sausawan. Pero kasi ako, sausawan boy ako eh. Nasanay ako na may sausawan. Saka ako minsan kasi yung sausawan, mas na ma-maximize niya yung lasa, yung sarap ng isang dish. Tulad nun, mas sumarap yung sinigang. Ito naman chili garlic. Yan. Nice color, hindi super red, parang red-orange. Really plump yung shrimp. Tapos ang maganda sa kanila, kita nyo, inaalis yung vein. So de-vein siya. Kasi usually mga chili garlic shrimp, hindi na dinide-vein ng mga restaurants eh. Ito, nice yun, nice. Yan. Look at that plump shrimp. Tapos, natin dun sa chili garlic sauce niya. Yung chili garlic niya, kulang sa anghang for me. Medyo nasa sweet side ng konti. Pero again, that's for me. Kasi mahilig ako sa manghang. Could use a little bit more heat. Pero overall, plum shrimp, flavorful sauce, very garlicky. Ari naman, yan. What is that? Tawag nila din ay wasay-wasay. Ari daw ay laman ng shell. Yun yung pagkaka-explain niya sa akin. So para siyang scallops na tahong, parang ang baluko. Tingnan natin kung ganun yung lasa.
Wow! Ang ganda ng pagkaka-grill. Tingin ko talaga baluko to or a close relative ng baluko. Kasi nandun yung parang pagka-chewy ng ng scallops and then yung texture ng tahong. Yung lasa niya, more on sa scallop side yung lasa. Among these dishes, eto yung naging paborito ko. Solid stop sa ating legendary and trending food crawl. Din sa Bacolod, must try Gina Seafood Restaurant. When in Bacolod, magbubulalo din tayo. At ang bulalo din ay maasim. Dahil yon I can see. At ito yung dining area nila, malaki At ito yung mga bulalo, malambot na iyan. Kita nyo, itsura pa lang parang anlambot na. Tapos ari na yung mga ready for serving, ari mga sasabawan na laang. Look at that, utak. Bone marrow. Ari pala yung presyuhan nila. 470 yung large, 430 yung small. Mag-i-small lang ako. Tapos ari ay wini-weigh para pare-pareho ang serving para consistent. Tapos ginugupit-gupit na. Nakita naman sa paggugupit to na ang lambot to. Ginugupit laang. At aray yung sabaw nila. Ang bango. Aray na ang aking kansi. Thank you, sir. Ari na ang large kansi for 470 pesos. Kaya to ng siguro 3 tao to. Look at that marrow. Kita mo may mga taba, mga laman. Can't wait to try this. Ari na my first taste of authentic kansi din sa Bacolod. Nasubukan ko na naman kansi before pero sa Boracay ito. Gusto ko talaga yung dito sa Bacolod. At isa sa pinakamatunog na pangalan, isa sa pinaka-popular na kansihan din sa Bacolod, ang Aaron's Kansi. And looking at their kansi, I can see why. Wow, this looks gorgeous. And kita nyo naman yung mga laman, Kita nyo natutunaw yung mga taba, nalalaglag. Tapos, sasabawan na rin natin. Mamaya na natin lalagyan ng mga pampalasa. Pero gusto ko pala muna masubukan yung yung sabaw. Tikman ko muna. Sabaw lang. Siya lasa mo pa rin syempre yung bulalo kasi talagang pinakuluan yung dyan, yung bone marrow. Pero nandun yung yung pagka-oily and yung konting asim na kikilipin ka lang. Tikman na natin na may kasamang, grabe, napupunit yung taba Pati yung laman napupunit. Aaron's Kansi. First bite. Thank you, Lord. Really tender beef. Tapos, again, nandun pa yung lasa ng yung essence ng pagka-beef niya. Yung beefy taste nandun. And then yung asin. Hindi kasi siya parang sinigang na yung aagawin na yung lasa ng protina. Ito, kumbaga pang complement lang, pang accent lang, pang level up lang ng dish. Wow. Look at that gorgeous bite. Ang taba. It's like nothing. Talagang hindi lang like butter Talagang paglapat sa sa dila mo, ubos, disintegrate. Try natin to. Yan, may mga may mga litid. Try natin to. Laman, litid. Humingi tayo ng prutas na batwa kasi na-curious ako kung anong lasa ng as a fruit. Try natin yun maya-maya. When in Bacolod, bukod sa inasal, kailangan mo na magkansi. And yung Aaron's, must try. Ito ang hirap sa masarap na kansi. Hindi mo alam kung maglalaman ka ba, magtataba, o maglilitid. Lahatin mo na laang. May bone marrow pa maya-maya. Ari na yung batuan. Ito yung ginagamit nila na pampaasim. Siyempre, tinanong ko muna kung pwede siyang kainin ng as is. So, hindi siya mukhang maasim, kulay green. Ang korte niya parang parang kamatis na matigas. Try natin. Ang tigas at ang asim. Ang asim niya parang parang kalamyas. Parang ganun yung asim. And yung unang bite mo parang matigas na bayabas, ganun. And now, para sa highlight ng dish natin. Yun. Yan, bone marrow. Tapos lagyan natin ng sili. Yung sinasabi ko na good for 2 to 3 itong kansi. So, sobrang sarap. Make sure na 2 lang kayong kakain ito.
kapag tatlo to, magkakaagawan na. Solid stop sa ating legendary and trending Bacolod food crawl. See you sa next one. Yung kabusugan na yon kailangan ng panghimagas. At kapag nasa Bacolod, Kaleya tayo. Basta nasa Kaleya, kailangan nung mag-cake. Kita nyo gaya mga pagpipilian na iyan. Dami hanggang doon yan. So, umorder kami nung ito yung chocolate cake nila. Bestseller nila yan. Tapos, tinanong ko yung pangalawa nilang bestseller, yung cheesecake na white chocolate cheesecake. Kung tama yung rinig ko, confirm natin mamaya. Saka yung kanilang mud pie. Ari yung mud pie, tapos may ibubuhos daw dyan. And ari yung mud pie nila. This looks good. And then white chocolate cheesecake, their bestseller, imported chocolate cake. Look at that layering. Wow. Try muna natin tong white chocolate cheesecake. Between white chocolate saka chocolate talaga, mas gusto ko yung chocolate talaga, pero we'll give this a try dahil ito isa sa mga bestsellers nila. Try natin. Yan. Yan with the with the strawberry jam. First bite. Thank you, Lord. Yung cheesecake niya, yung medyo may asim ng konti. Yung white chocolate nila, surprisingly, hindi masyadong matamis. Tapos, ang ganda ng pagkaka-shave, may crunch ng konti. Tapos yung strawberry, hindi naman ganun katamis. Kung mahilig ka sa cheesecake, this, you should try. Ari yung chocolate mud pie, look at how beautiful that is. So, may nuts sa ibabaw, may chocolate drizzle. Not just drizzle, talagang pinuha yung chocolate. And then, choco ice cream cake. This looks good. Actually, hindi ko na sana orderin to kasi may chocolate, cake na. Pero, ang sarap tingnan nito eh. Saka isa rin sa bestsellers nila. Crunchy peanuts. Tapos, meron din cookies. And then, the chocolate na hindi sobrang tamis pero hindi naman bitter na parang dark chocolate. Tapos, yung chocolate ice cream. Wow. Sarap. Hindi pang kontra. Tapos, dahil hindi pa tayo nagkakape, Americano. Nung tinanong ko yung bestseller nila sa coffee, Americano daw, which is perfect. Perfect pairing sa mga cakes na to. That is good Americano. Hindi lasang sunog yung beans. Labas yung natural sweetness ng kape. And the famous, world famous, imported chocolate cake. Yan. Let's try to get everything for our epic first bite. Wow. Creamy dahil yung custard sa gitna saka itong yung chocolate. And then ito, very smooth, very moist. Probably the most moist a cake can be nandito sa imported chocolate cake na to. This is amazing. Pero siguro dahil sa init ng panahon, for me, ari ang the best. Din sa Caleyas. Solid stop sa ating legendary and trending Bacolod food crawl. See you sa next one. Narin na tayo sa plant ng Mercy and very impressive ng plant nila. So pupunta tayo sa viewing deck and good news sa inyo, good news sa atin. Pupunta tayo sa production floor. Wow, may pa-welcome. Thank you, thank you. Ito yung very impressive nila na production floor. Mamaya baba tayo dyan. Okay, good morning. Welcome to our Mercy PI Land. And welcome, Sir Jaysar and Miss Aisha for giving us the time to have this PI Land tour. And thank you for accommodating us. Yeah. Yes, I'm Femi Magbanwa. I'm the marketing manager for PR and events. So, I will show you around what is all about our Piaya Land. We started as a bake shop, and then right now we have the bake shop, the fast food, and the pasalubong. So Mercy started 1995, and we will be turning 29 years this May 15, 2024. So magsa-celebrate tayo. And please, don't forget, we have lots of promos, prices during our anniversary. Mercy Piaya Biscocho, Butterscotch, Napoleones,
toasted mamon, assorted tarts, we have the mango tarts, apple tarts, lahat. Kahit sa Mercy, tanan manamit, meaning lahat masarap. Kasama nga rin pa natin si Ma'am Nestle yan. Sabi niya follower daw siya since 2021. Yay! Feeling ko binobola lang ako nito eh. May proof nga naman. Yan, so papasok tayo sa production Alright, area. sir. So kailangan talaga ay ano tayo? Covered. Tapos maghuhugas tayo ng kamay. Sabi napaka-busy ng production floor. So yung na-mix sa dough kanina, yan, lalagyan itong sesame seeds. Yung ube mixture goes straight into the piyaya. Tapos papasok siya dito para makat. Tapos ipa-flatten sila dito. Tapos yan sinusort nila. Pagkatapos, ganyang kalaki yan. Ma'am, nakakailan kayo in a day na piyaya? We have 150,000 pieces of piyaya a day. 150,000? Yes. Ba't ganun karami? Ilan yung branches nyo, ma'am? We have 69 branches, but we also have wholesalers and dealers. So that is from Monday to Saturday na production. It's 150,000 pieces a day. Thank you. Wow. And then ito yung grilling area. Grabe, napakabango. So ito yung ube. Ayan. Ito yung nakapanood natin na ginagawa kanina. Look at that! I love piyaya. First bite. Thank you, Lord. Wow. Crispy dough. Tapos yung ube filling. Tapos warm. Kaya yung pag may piyaya sa bahay, pinapainit ko eh. Must try talaga pag nagbakolot sa piyaya and Mercy. Should be on top of your list. And ito yung classic nila. So ito, muscovado sugar yung yung filling. Yan. Ang flaky ng crust, but not too flaky. Again, crispy. Muscovado sugar, although matamis, pero hindi sobrang tamis. This in coffee, panalo. Permission. Ito naman, bizcocho. Paborito ko talaga yung bizcocho. There's something about slightly toasted bread with sugar. Crunchy, fresh, sweet. Another must try sa Mercy. Ito yung butterscotch nila. Another bestseller. Chewy, nutty, with the right amount of sweetness. Makikita mo naman yung quality ng Mercy. Sa packaging pa lang. Kita nyo quality na. Siyempre pag pampasalubong, lalo na sa mga OFW, kita nyo, packaging pa lang. Matutuwa na ang papasalubungan. Tapos papakita sa atin ni ma'am yung kanilang packing area. Tapos ang maganda sa process na to, lahat ng produkto nila dadaan sa parang machine, parang metal detector para sa mga foreign objects na halimbawa may nakalusot na metal object, ay i-discard nila yon. Hindi makakapunta sa sa market yun. So ito naman mango bar. Yan, itsura niya parang butterscotch pero mango bits yun. Mga mango bits yung nasa loob na yun. Try natin. Mas matikas siya sa butterscotch Tapos, nandun yung butterscotch flavor and then yung yung mango. Then nagko-complement, nagdadagdag ng ng sweetness. Sarap din ito. Para sa next stop sa ating legendary food crawl din sa Bacolod, tayo ay maglu-Luisa's Fried Chicken since 1995 pa yan. Highly recommended by Chef JP himself. Siyempre maglu-Luisa's Fried Chicken tayo. Half lang, 295 dahil arisadya ang ipinunta ko din yung garlic spare ribs. Mukhang sobrang panalo kasi nito Tapos magmamaki soup pa. Yan, narin na tayo sa Luisa's Fried Chicken, a legendary fried chicken spot din sa Bacolod na merong masarap na garlic spear. So very excited tayo na subukan yun. Pero for now, I wanna try the fried chicken. Siyempre, din ay pinangalan niya. Wow! Look at that! Kitang-kita niyo kung gaano ka-crispy and gaano ka-juicy. Yan. So tayo? Yung thigh part na may konting laman.
It's really nice. First bite. Thank you, Lord. Again, sinasabi ko, typical na Filipino Chinese fried chicken but really good, really flavorful. I'm tasting, parang merong 5 spice but really good, really crispy. Again, very juicy. Tapos meron din silang sauce dito. Not really sure kung anong sauce to, pero kasama, try natin. Dudo ko, may chicken drippings to. Kasi really flavorful, parang lasang chicken na may konting sweetness, parang ganun. Try din natin tong maki soup nila. So yung maki soup, yan, may mga really, kita nyo kung gaano kalapot yan, no? Daig pandumi namin sa Lipa. So ito pala, ulam na rin. Kasi may mga pork slices na siya. Try natin. Wow, this is really good soup. Really satisfying, ba umami. Nandun yung meaty flavors ng green onion, and the reason why I'm here. Look at that garlic spare ribs. Ang laki ng spare ribs. Oh. Let's look at all those garlic. Although hindi naman lahat ng piraso kasi may 5 piraso sa order. Ay ganito karami yung garlic, pero ito yung susubukan natin. Our first taste of garlic spare ribs. Highly recommended by Chef Katie. First of all, tender and juicy meat. Yung flavors niya, Chinese inspired. Tapos yung garlic flavor, took it to another level. Took it home. Sobrang hilig ko sa mga spare ribs sa mga restaurants, but this is the best I've tried. Gawa tayong sausawan, ketchup, a little hot sauce, and then black vinegar. Nagdagdag ng sweetness, konting sourness, and aanin pa natin yung soup kung hindi natin isasabaw. I know when you hear of Bacolod, iniisip natin inasal pagdating sa pagkain, pero make sure isama nyo yung Luisa's Fried Chicken sa itinerary nyo. Ito, panalong combo na to. Basta, don't forget to try the garlic spare ribs. Samahan nyo rin ng chicken. Solid stop sa ating legendary Bacolod food crawl. See you sa next one. Para sa last stop sa ating legendary and trending food crawl din sa Bacolod, tayo magtatalaba din sa Garage Talabahan. So sinusort na nila. Magkano yung isang tumpok? 100. Oh, 100 pesos lang. Yan, isang ganito, yung 100, pinupuno yan. Yan. Isang garne. Ang 100. Yan, tapos din yan i-steam. Yan, ilalagay sa net para ma-steam ng ayos. Yun. Yan, luto na. Parang mga 2 minutes lang. Ang bango. Amoy dagat. Tapos sila na rin ang magbubukas. Yun ang mahirap dyan. Yun. Mataba pa rin. Yun, nice. Yan. Hindi na masama sa 100, Wow. So, fresh oysters from Maclan. Tapos, in-steam ng konti for about 2 minutes. Gusto ko matry muna ng walang sausawan. Ito muna, wala munang suka or anything. Try natin, talaba ng Garage Talabahan. First bite. Thank you, Lord. Tastes just like the sea. Salty, fresh, smooth. Sarap ito with suka. So meron sila din na sinamak. Ang daming may nakita akong bawang, sili. Lalagyan natin yan. Yun. Yun ako naparami. Natin. Yun na. Talaba ng may sinamak. Panalo. Tapos meron din sila ditong sausaw. Ito siguro yung pinakasausawan nila. So, sili, kalamansi, tapos lalagyan din natin ng suka. Lagyan natin ng konting sausawan na yun. Yun na. Kalamansi, suka, sili,
panalo. Biruin mo kung kakain ka sa restaurant na rin. Makakabili ka naman ng talaba na 100 laang. Dini. Isang palanggana, fresh, sarap pa ng sausawan. Dito na natatapos ang ating legendary at trending food crawl din sa Bacolod. Did I miss your favorite? Let me know. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.